Pag ikay pinagkakatiwalaan, at ikay may kakayanan, at ikay, kumbaga, yung kakayanan mo yan, may kumpiyansa ka sa ginagawa mo dahil may dunong ka. Okay. So, ang isang tao tulad ni Digong, pag namili ho ng gabinete yan, siyang naturalmente, hindi mo pipiliin ng tao, hindi mo pinagkakatiwalaan. At ang tiwala, nakakamtan at hindi ho pinagkakaloob kahit kanino man. Kamtan mo ang tiwala, pakita mo, ba't ka pinagkakatiwalaan? Maaring may dunong ka, maaring may dunong ka, maaring madunong ka. Sa sobrang dunong mo, malakas ang loob mo. Makakasira ka ba o makakatulong ka? Siyempre, ang tanong, kinakailangan mo ng tiwala. Trust, balik ka ulit sa trust. Sabi ni Digong, lahat na inappoint ko na yan, pinagkakatiwalaan ko. Kilala ko yung mga yan. May dunong yung mga yan. At hindi lang dunong, bagkos. May kumpiyansa ako dyan. Kaya, these are men of integrity. Tanong, bakit wala doon si Lenny? Si Lenny naman, may dunong. Si Lenny Robredo, may dunong naman si Lenny. Madunong nga yan eh. Of course, may drama rin kunti yan. May kumpiyansa rin yan sa kanyang ginagawa. Ang problema, walang tiwala si Digong, walang trust. Bakit? Okay. Bakit? Nung tinatanong ho ng mga media people, makinig ho kayo sa OFW, mga sa ibayang na Filipinos, 11 million, bakit daw, now it can be told, sabi ni Digong, there's such thing as political alliance. So, kung sabi, kung talagang ganyan, dapat reconciliation, dapat, unite by giving Lenny the position. Iba ho yung pagbibigay ng posisyon kasi importanteng tiwala. Importante rin sinasabing kakayanan. Of course, may kakayanan ka, may dunong ka, hindi ba? Or may kumpiyansa ka sa ginagawa mo. Pero, sino bang magbibigay sa iyo ng posisyon? Hindi ba yung taong, si Digong? Hindi ba yung taong kinakailangan makamtan mo yung tiwala? Kamtan mo muna ang tiwala, hindi pa nagkakalubang tiwala. Kaya isabing iba, bakit hindi binigyan si Lenny ng posisyon? Hindi ba sinasagot ko lang? Sinagot ko na? Now, bakit? If you keep saying, sabi ni, there's such thing as political alliance. Hindi ako aligned dyan kanila sa mga kulay dilaw. Get it? Ngayon, lumabas. Sinabi nga ni Digong, makinig kayo, kulay dilaw. Si President Noy, makinig ka. Yung sinasabi mong, wag. Si Marcos, si Bongbong Marcos, anak ni President Marcos, the late President Marcos, na tinatawag diktador, kilala kaibigan ng magulang ni Digong. Get it? Mas may tiwala si Digong kay Bongbong kaysa kay Lenny at sa mga kulay dilaw. Get it? Way back pa yan. Trust is earned. It's not given to anybody. You can be competent and you have the confidence. Meron kang kumpiyansa at meron kang dunong, pero ang kumpiyansa ang dunong mo baka magamit laban sa akin. Ang ibig sabihin noon. Get it? So kayo mga kulay dilaw, if you're expecting there is something else, but of course, subject to, the decision ni President Digong, na maaring bigyan ng posisyon niyan si Lenny, pero not within the circle kasi such thing as political alliance. Ano bang dahilan talaga? Lumabas ho, kagabi, sinabi ho ni Digong, Kita mo kung saan ako binasura ng husto. Hindi naman sana ako'y nagagalit dahil ako binasura. Kita mo kung paano. Nanguna yung kanilang manok. Si Mar Rojas, sumunod daw ata si Grace po, tapos si Binay, tapos siyang huli. Sa Bicol! Naku, kayo mga Bicolano, kinig kayo. Kaya kung kayo magmamaktol mga taga Bicol, makinig muna kayo dahilan kasi this is wala itong dahil nagagalit sa inyo kundi kung dahil nagagalit sa inyo dahil hindi nanalo dahil binasura si Digong kasi ito ra yung asong ulol na kahul ng kahul na ang tawag ni Digong si Trillanes na dati kay Grace po pumaligtad at ginamit ng dilaw na si Mar Rojas at sila Lenny, di ba? Alam niyo naman open season sa kanya. Yung operator, ganun hong dating Parang, anong ginawa? So, yung ginawa sa kanya, do you wanna trust somebody na kung saan, lalo-lalo na yung kanilang attack dog? O saan ho nanggaling ho to sa bibig ho ni Digong kagabi? You understand? Yun lang ho ang sinasabi. Wala ho sa balita yan. Hindi naman ho ibabalita yan nandiyan sa mga malalaking dyaryo